Nandito ka sa isang silid na pamilyar, pero ngayon, parang hindi mo nakilala. Ang hangin ay mabigat. Ang bawat anino ay tila humuhusga. Sinabi niya ang mga salitang iyon. Tapos na tayo. Simple lang. Walang drama. Walang sigawan. Isang malamig na paghatol na iniwan kang nakatayo. Nag-iisa sa mga guho ng mundong binuo ninyong dalawa. Paulit-ulit sa isip mo. Ano ang nangyari? Kailan nagsimulang gumuho ang lahat? Hinahanap mo ang sagot sa mga alaala, pero ang nakikita mo lang ay ang iyong sariling pagkalito. Akala mo perpekto. Akala mo totoo. Akala mo ang pag-ibig ninyo ay isang kuta, hindi kayang tibagin ng kahit ano. Ngayon, napagtanto mo, isa ka lang palang bisita sa kastilyong akala mo ay sa iyo. Ito ang unang yugto ng sakit, pagtanggi. Ang pag-asang isa lang itong masamang panaginip, na bukas, gigising ka at babalik ang lahat sa dati. Pero hindi, dahil ang katotohanan ay mas brutal kaysa sa iyong iniisip. Hindi ito biglaan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang desisyon. Isang kalkulasyon na matagal nang ginagawa sa likod ng mga ngiti niya. Maligayang pagdating sa madilim na mundo ng hypergamy. Isang salita na marahil ay bago sa iyo, pero isang konsepto na kasing tanda ng sibilisasyon. Ang primal na ugali na maghanap ng mas mataas, mas mahusay, mas malakas. Sa kanyang isipan, may isang lihim na calculator. Hindi ito gawa sa bakal o plastic. Ito ay isang biological at psychological mechanism na patuloy na nagtatasa. Tinatasa nito ang iyong halaga, ang iyong status, ang iyong kita, ang iyong potensyal, ang iyong kakayahang magbigay ng seguridad at pag-angat sa lipunan. Hindi ito masama sa kanyang paningin. Para sa kanya, ito ay praktikal. Ito ay survival. Ito ang paraan para masigurado ang kinabukasan niya at ng kanyang magiging pamilya. At ikaw ang kasalukuyang sagot sa kanyang equation. Pero ang tanong ay, hanggang kailan? Ito ang malupit na katotohanan. Habang ikaw ay nagbibigay ng pagmamahal, siya ay nagbibigay ng grado. Habang ikaw ay nag-aalay ng puso, siya ay nag-aanalisa ng data. Hindi niya ito sinasabi. Marahil, hindi niya rin ito ganap na kinikilala. Ito ay isang subconscious na proseso. Isang anino sa likod ng kanyang mga mata na laging nagbabantay. Tingnan natin ang kwento ni Marco. Isang mabuting lalaki. Stable ang trabaho, tapat, at mapagmahal. Para kay Elara, si Marco ay perpekto. Sa simula, si Marco ay kontento. Para sa kanya, ang pag-ibig at katatagan ay sapat na. Ngunit para kay Elara, ang katatagan ay hindi pag-angat. Ito ay stagnation. Isang patag na linya sa isang graph na dapat sanay paakyat. Nagsimula sa maliliit na bagay. Mga tanong na parang walang mali siya. Marco, hindi ka ba maghahanap ng promotion? Nakita mo ba ang bagong bahay ni... Bawat tanong ay isang pag-click ng calculator. Bawat pagkumpara sa iba ay isang pagbawas sa iyong puntos. Hindi mo ito napapansin dahil abala ka sa pagmamahal sa kanya hanggang sa dumating si Julian, ang bagong manager sa kumpanya ni Elara. Ambisyoso, matagumpay,
mayaman. Hindi siya mas mabuting tao kaysa kay Marco, pero mas mataas ang kanyang score. Nakita ito ni Marco, ang pagbabago sa mga mata ni Elara, ang distansya sa kanyang mga yakap, ang pilit ng ngiti. Ang kanyang presensya ay naging isang obligasyon, hindi na isang kagalakan. Ang calculator ni Elara ay nakahanap ng bagong data, isang mas mahusay na sagot. At ang expiration date ni Marco ay biglang napaaga. Ang pag-uusap ay maikli at walang emosyon. Hindi na kita mahal. Kailangan ko ng espasyo, mga gasgas na linya na pantakip sa brutal na katotohanan. May nahanap na akong mas mahusay. Naiwan si Marco, hindi dahil sa pagkukulang niya bilang tao, kundi dahil sa pagtigil ng kanyang pag-angat sa mga mata ng babaeng minahal niya. Ang kanyang halaga ay na-depreciate. Ito ang sandali ng pagsisiwalat. Ang liwanag, gaano man kasakit, na tumatago sa kadiliman ng iyong kalituhan. Ang paghihiwalay ninyo ay hindi isang pagkabigo ng pag-ibig. Ito ay isang tagumpay ng kanyang kalkulator. Ang expiration date mo ay naitakda noong araw na ang iyong graph ay naging patag. Noong araw na may ibang graph na mas matarik ang pag-akyat na dumaan sa kanyang radar. Masakit? Oo. Hindi makatarungan? Marahil. Pero ito ay totoo. Ito ay isang primal instinct na nakatago sa ilalim ng mga patong ng modernong romansa. Ang hypergamy ay hindi nagpapahinga. Kaya, ano ang gagawin mo sa katotohanang ito? Magagalit ka ba sa mundo? Susumpain mo ba ang lahat ng babae? Iyan ang madaling daan. Ang daan ng biktima. Pero may isa pang daan. Ang landas ng pag-unawa at pagbabago. Kung alam mo na ang laro ay may score, hindi ba't mas matalinong mag-ipon ng sarili mong puntos? Hindi para sa kanya. Hindi para makuha siya pabalik, kundi para sa IYO. Ang pag-angat ay hindi dapat para mapatunayan ang halaga mo sa iba. Ito ay para matuklasan at malikha ang halaga mo para sa iyong sarili. Gawing matarik ang iyong graph sa pananalapi, sa kalusugan, sa kaalaman, sa kumpiyansa. Maging ang lalaking hindi kayang i-ignore ng kahit anong kalkulator. Dahil sa huli, ang pinakamalupit na katotohanan ay siya ring pinakapagpapalaya sa lahat. Huwag mong hayaang ang calculator niya ang magdikta ng iyong halaga. Ikaw ang magtakda nito. At kapag ginawa mo, hindi ka na magkakaroon ng expiration date.